Magandang araw mga katotoo. Ako ang inyong tagapaghatid ng katotohanan, ang lalaking hindi natatakot na ilantad ang mga kasinungalingan kahit pa mag-trending ito sa Facebook. Ngayon, may kumakalat na balita o dapat ba nating sabihing fake news na di umano ay nangunguna si Sara Diskaya kay Mayor Vico Soto sa isang survey, no, para sa Pasig mayoral race. Hala, seryoso ba ito talaga? O baka naman, isa na namang peking survey na pinapakalat sa mga FB groups para guluhin ang mga Pasigenyo. Kaya nga, mga kaibigan, ngayong araw, bubusisiin natin ito. Mula ulo hanggang paa, walang ititira. Kaya't maghanda na, kunin ang kape mo, ha? Nako, masarap ang kape ngayong gabi na ito. Kaya naman sana magkakape tayo sa ating tabi. Kunin ang kape at samahan mo ko sa ilang mga minutong paglalakbay sa katotohanan. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Pindutin na yung subscribe button at i-on ang notification bell dahil dito, katotohanan ang laging panalo. Yuhu! Kamakailan lang, mga katotoo, may kumakalat na larawan sa mga Facebook groups na nagpapakita ng isang di umano'y survey kung saan lamang daw si Sara Diskaya kay Mayor Vico Soto. Pero sandali lang, huwag kang magpapaloko. Ayon sa fact check ng ABS-CBN News, peke ang survey na ito. Walang lehitimong source, walang kredibilidad at mukhang gawa-gawa lang ng mga gustong magkalat ng gulo sa Pasig. Pero bakit kailangan gumawa ng ganito? Ano ang motibo? Political propaganda ba ito? Simpleng kalokohan lang. Teka lang ha. Huwag kang mag-conclude agad. Tignan natin ang konteksto. Si Vico Soto, ang batang mayor na kilala sa good governance, laban kay Sara Diskaya, isang negosyanteng biglang sumulpot sa political scene. Pero bago tayo mag-dive deeper, alamin natin sino si Sara Diskaya at bakit biglang may ganitong fake news. Ayon sa check.ph, noong April 25, 2025, nilinaw nila na ang larawang ito ay hindi totoo. Pero bakit nga ba madaling maniwala ang mga tao sa ganitong balita? Simple lang, emosyonal ang mga Pilipino. Kapag may makitang post sa FB, share agad. Hindi na tinitignan kung totoo. Kaya nga mga katotoo, ang payo ko, maging critical. Huwag basta-basta maniwala sa mga survey na walang malinaw na source. At kung gusto mong malaman ang tunay na laban sa Pasig, manatili ka riyan dahil mas malalim pa tayong pag-uusapan. Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na laban sa Pasig. Si Vico Soto, lagi natin sinasabi, 35 years old lang ito. 6 na taon ng mayor, kilala sa paglilinis ng bulok na sistema ng pamahalaan sa Pasig. Siya ang nagbigay ng transparent na pamamahala mula sa pagbabawal ng illegal na construction hanggang sa pagpapabuti ng serbisyo para sa mga Pasigenyo. Pero si Sara Diskaya, siya ang 48 years old na negosyanteng may-ari ng St. Gerard Construction na nangangako ng malalaking proyekto tulad ng ospital, universidad at pabahay. Maganda nga naman ang pangako, di ba? Pero teka muna, kakayanin ba? Yan ang katanungan eh. At bakit biglang tumakbo si Diskaya? Ayon sa ulat, nag-provoke daw silang mag-asawa ni Curly Diskaya na tumakbo dahil sa mga akusasyon ni Vico laban sa kanilang kumpanya. Ano ang mga akusasyong ito? Fraud, misrepresentation, at paggamit ng substandard na materyales daw sa construction projects. Ouch! Masakit yun ha? Pero ang tanong, totoo ba ang mga paratang na ito? O political mudslinging lang? Si Vico, diretsong sinabi na ang St. Gerard ay nag-proceed sa construction kahit walang permit. Si Diskaya naman, sinabing wala raw basihan ang mga akusasyon at hinamon pa si Vico na magpakita ng ebidensya. Pero heto ang kicker ha, may isa pang issue. Ang British passport ni Sara Diskaya, si Vico nag-post sa Facebook na ginamit daw ni Diskaya ang kanyang British passport noong 2025 na maaring labag sa election laws. Ang sagot ng kapo ni Diskaya, sabi nila, qualified siya tumakbo at hinihintay lang na lang daw ng COMELEC ang anumang disqualification case. Grabe, no? Parang teleserye na ito.
Pero mga katotoo, ang mahalaga rito, ano ang ibig sabihin ng mga ganitong issue para sa mga botante? Dapat bang maniwala tayo sa mga akusasyon o kailangan nating maghukay ng mas malalim na katotohanan? At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin mo na yan dahil mas marami pa tayong ilalantad. Ngayon, pag-usapan natin ang mas maduming bahagi ng kampanya, ang smear campaigns. Noong April 2025, may kumalat na video ng isang 57 years old na PWD na nagsabing hindi na raw siya boboto kay Vico at kay Sara Diskaya na raw siya. Pero ito ang nakakagulat. Ayon sa investigasyon ng DSWD, pinilit daw ang babaeng ito na magsalita laban kay Vico. At ang video ay kinunan sa compound ng St. Gerard Construction. Si Sara Diskaya, niya, wala raw siya control sa mga ganitong video dahil bukas daw ang kanilang headquarters sa mga vloggers at supporters. Teka, sandali lang. Kung wala kang control, sino may control? At bakit sa compound mo pa kinunan? Ang mas malala, may mga ulat na inauthentic Facebook pages ang nagpakalat ng negatibong kumpanya laban kay Vico. At ang fake survey na pinag-uusapan natin, isa na namang bahagi ng coordinated effort na ito. Kaya nga mga katotoo, ang tanong ko sa inyo, hanggang saan kaya aabot ang ganitong dirty tactics? At ano ang epekto nito sa eleksyon? Huwag kang alis dahil mas lalalim pa tayo dito, no? Ayon sa Rappler, may mga coordinated comments sa Facebook na sumusuporta kay Diskaya habang binabati ko si Vico. At ang fake survey, noong 2024 pa, may fact check na fake survey na pro-Diskaya. Kaya hindi na bago ang ganitong taktika. Pero bakit kailangan gumamit ng ganitong paraan? Simple lang. Kapag mahina ang laban, kailangan mong gumawa ng ingay. Pero mga katotoo, ang payo ko, huwag magpadala sa fake news. Suriin ang source, tanungin ang kredibilidad, at huwag basta mag-share sa FB. At kung gusto mong laging updated sa ganitong mga issue, subscribe na. Dahil dito, hindi kami natatakot na ilantad ang katotohanan. Ngayon, mga katotoo, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Bakit mahalaga ang isyung ito? Dahil hindi lang ito tungkol kay Vico Sotto o Sara Diskaya. Ito'y tungkol sa kinabukasan ng Pasig at sa kalidad ng demokrasya natin. Si Vico sa loob ng 6 na taon, nagpakita ng good governance mula sa pagpigil sa korupsyon hanggang sa pagpapabuti ng serbisyo. Pero si Diskaya nangangako ng malalaking proyekto na mukhang maganda sa papel pero kailangan ng malinaw na plano. Ang fake survey at smear campaigns, sintomas ito ng mas malalim na problema. Ang paggamit ng kasinungalingan para manalo sa eleksyon, kaya nga mga katotoo, ang hamon ko sa inyo, maging matalinong botante. Alamin ang track record ng kandidato, suriin ang kanilang plano, at huwag magpadala sa fake news. Dahil sa huli, ang boto mo ang magpapasya kung anong klaseng Pasig ang gusto mo. Isang Pasig na malinis at maayos, isang Pasig na puno ng pangako pero walang aksyon. Ikaw, anong pipiliin mo? At heto na, ang isang bagay. Ang laban na ito ay hindi lang lokal na issue. Ito'y salamin ng mas malaking laban sa Pilipinas. Good governance, laban sa tradisyonal na politika. Kaya nga mga katotoo, kung gusto ninyong laging may ganitong malalim na pagsusuri, pindutin na yung subscribe button. I-on ang notification bell dahil dito, hindi kami tumitigil sa paghukay ng katotohanan. Ayan mga katotoo ha, nalantad na natin ang katotohanan sa likod ng peking survey na kinakalat sa FB groups. Si Sara Diskaya hindi nangunguna kay Vico Sotto sa anumang lehitimong survey. Ito'y fake news na bahagi ng smear campaign. Pero higit sa lahat, natutunan natin na ang tunay na laban ay nasa kamay ng mga botante. Kaya sa darating na eleksyon, maging kritikal, maging matalino at maging aktibo. At kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang susunod nating pagsusuri. Dahil mga katotoo, marami pang kasinungalingan ang ilalantad natin. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, manatiling mapagmatsyag, katotohanan ang panalo. #WalkWithLang